uniform. Halos kwan yan. 10, 11, 12. At yung mga una noon ay yung una. Okay, start na po tayo. Okay, ito po yung Zeres Foliar Fertilizer ng Leeds Company po. Ayan, ganyan po ka laki. Katangkad yung jackpot 1 auto na drone direct seeding. Okay. Ayan po. Kaya mahirapan tayo, kaya itutuloy po natin bukas. Pilitin natin ipakita pa bukas. Good morning mga ka-farmers, kamanalon, kamagsasaka, kamag-uuma, yung tawag dyan sa ibang dialect sa Mindanao. At ito, itunuloy na po natin ang pagpupulyar spraying po natin. Ayan o, mapapansin nyo nasa flowering heading stage talaga, okay? Flowering stage na po tayo. Ang napaka-importante po na buuin natin, madali lang buuin yung mga unang nasa dulo ng uhay yung batok. Kaya napakahalaga itong pinupulyar natin na macro at micronutrients na series, okay? Product po ng Leeds Agri Company, okay? Ang nagbigay po sa atin dito ay si Sir Edwin Balahadja, Field Specialist ng Leeds Agri Company. Ayan, kaya itatry natin, isusubok natin dito sa mismong seeds din po nila na jackpot 102. Napakaganda ng standing crop po. Ulitin ko, napakadaling alagaan po itong hybrid na to. Okay, ang kuwan lang natin ay resulta. Gusto kong makita yung gaano kalintog yung gaano kahaba bilang ng mga funicle na ilalabas po ng drone direct seeding. Na po tayo mga ka-farmers. Ito bubuksan natin, may pangbukas yan, binuksan na natin yan, ayan. At ang unang gagawin po natin, i-shake ninyo. Sinig na po natin yan para maganda yung distribution. Tapos pagkalagay dyan ay hahaluin pa rin natin. Okay, ito kung mapapansin nyo, dati nating gamit yung ginagamit natin na herbicide. Gamit sa herbicide ito, alam nyo na kung anong herbicide ito. Sa Leeds din po ito na herbicide. Kaya ang ganda at ginagamit nating takalan. Kaya nandyan lang sa akin yan, takalan ko na. Ayan ha, bubuksan natin, na shake na yan. Tapos dahil ang rate niya per 16 liter ay 60 ml, ayun yung 60, yan yung 50. Kung makikita nyo, 70 yon. Pupunta tayo sa 70 dahil itong kwan natin ay 20 liters. Okay? Ang rate niya ay 60 to 120 ml ang rate po nito. Pulyar ng Leeds Agri. Pupunta tayo sa 70. Ayan. Ayan na. O, ayan siya. 70. Pumunta tayo sa 70 ml per tank load. Ayan. Kakasya na yan dito sa 1.5. Ayan yung itsura niya. Itong foliar. Lagay natin. Ayan. Gasan natin. Nagsuot tayo ng kon na. Kasi matangkad na yung palay. 110 cm. Okay. Ngayon, kargahan natin. Yan, kakat muna natin, hindi ko mabuhat. Pause, or ipupos muna natin. Yan na, ito, frontier. Sa Leeds din po yan. Herbicide, ayan. Ngayon, ganito ang ginagawa ko. Proper talaga, hahaluin din natin.
Hinahalo ko din. Ayan na. Nandyan na po yung series. Okay. Product ng Leeds Agri. Kaya ulitin po natin. Nagpapasalamat tayo kay Sir Edwin Balahadja, Field Specialist ng Leeds Company. At nandyan na nakamonitor po dito sa jackpot 102 nila. First time po natin itanim, pero hope ay napakadaling alagaan at hope ay ma-achieve natin yung target yield po natin. Ang target yield po natin dito ay muna natin 10 metric tons or 200 kabam per hectares or 200 kabam at 50 kilos. Okay. Ang kuwan lang natin ay resulta. Gusto kong makita yung gaano kalintog yung gaano kahaba bilang ng mga funicle na ilalabas po ng drone direct seeding ng LGU DE Malig Isabela na minomonitor. Ang nagmamanage ng mga na-drone dito, nakamonitor ay si Sir Elmer Mabuti. Nagpapasalamat po tayo sa kanilang lahat, pati sa Leeds Agri Company. Ayan yung ulitin ko. Yan yung nakapaloob po dito. Actually, 2.5 load na lang po tayo. Ayun, yung mga dinaanan ko na dito na po tayo. Tignan ko kung may papakita ko ulit mamaya sa inyo. Ayan. Ang kung nito ay napakaganda, macronutrients. Yung nitrogen, kung synthetic foliar po yung ginagamit natin, yung mga liquid na yan ay kung may 5.83, 5, basta nasa 5% yung nitrogen po niyan, ay high nitrogen na po yan. Kaya kaya niyang, kung nagkukulang kayo sa nitrogen, lalo sa funicle initiation to boating stage, to funicle exertion, heading stage, to milking stage, to soft dough, to green filling stage, nagkukulang kayo ng sapat na nitrogen based sa LCC, ay ito ang napakaganda para itaas ninyo yung LCC. Kunyari yung 4, bumabagsak na kayo sa 4, kailangan nyong gumamit ng ganitong mga produkto gaya ng series. Yan yung may nitrogen, concentrated na nitrogen, high na po yan sa foliar na 5.8. Tapos ang maganda ay may pang balance, potassium na 3.38 at phosphorus para sa flower. Gaganda yung flower po niyan, 3.85%. Yung kanya, kaya ang ganda, may pang balance yung nitrogen pa rin. Kahit na high nitrogen na po yan pag sa foliar spraying. Kaya niyang itaas ng isa. Kunyari 3 kayo, pupunta sa 4. Ang hybrid variety ay kailangan panitilin nyo sa 4 to 5 LCC. Kung maaari, huwag nyo nang sobrahan, ipunta sa 6 na napaka-dark dahil prone na kayo sa rice disease at pest. Okay? Atakihin kayo ng mga mapanirang insekto at kakapitan kayo ng una yan ay bacterial leaf streak. Mag-uumpisa tapos magiging bacterial leaf blight. Pag naging dayami na yung flag leaf sheep, ingat-ingatan nyo, pakaingat-ingatan nyo yung flag leaf sheep dahil yan yung pinakakusina. Yan yung magluluto para dun sa batok ng hybrid. Dahil ang hybrid ay mas mahirap pabuin yung batok dahil may katangian siya, yung panicle ay maraming bilang at mahaba. Okay, tara na. At yan, yung micronutrients, kailangan din po natin yan sa buron at zinc. Yan, lahat yan kailangan natin para lumintog at bumigat yung ani po natin, yung uhay ng palay po natin. Okay, para masagad po natin, para yung target yield natin ay madali nating maabot yung 10 metric tons na inaasam-asam ng mga farmers. Walang imposible po sa pagsasaka. Piliin nyo yung ganitong may katangian na variety, madaling alagaan, at dagdagan lang ng sinasabi ko sa inyo, PUDST. Okay, lagyan nyo yan ng puso, dedikasyon, utak, PUDS, sipag, at tiyaga. At iwanan yung 3S sa Ilocano. 3S yung sa Nultit,
sulit at sadot. Okay? I-search nyo na lang sa Tagalog kung ano po yun. Maraming salamat. Tara. Ito, sinisik ko pa rin. Ayan. Karga na po natin. Tignan ko kung may papakita ko mamaya para makatulong po tayo. Natapon na. 70 ulit. 70 po tayo. Sorry natapon na. Isakto natin dahil 2.5 loads na lang po natin. Yan yung naubos ko. Yung isa tapos kalahati pa lang yan. Hindi natin mauubos yung dalawang ganyan. Okay, 60 to 120 ml yung nakalagay sa instruction. Huwag nyong haluan para yung mga lason para makuha nyo, maramdaman nyo talaga yung pinupulyar nyo ng mga sustansya. Huwag nyong haluan para makita nyo, madali nyong ma-identify kung gumagana at mabisa. Okay, para hindi ka nagre-reclap. Tapos yung timing ng pagpupulyar po natin, kailangan yung hindi mainit ang panahon, yung sakto na naka-open na yung estomata. Ayan, naka-open na yan. alas 5 ng umaga at alas 5 ng gabi. Okay, ganon yung timing nyo. Iwasan ninyo na mataas na yung sikat ng araw dahil magkuklose yan at ma-burn effect. Tapos yung mga pinupulyar nyo, ini-spray nyo kahit yung mga kanyan, insecticide, fungicide, pag nasikatan ng araw na malakas yan ay hihina. Okay, hihina yung kanyan, yung mga pinaglalagay nyo dahil sa lakas ng sikat ng araw. Ito pala ay makakatulong din sa stress. Kagaya yung heat stress, kung masyadong malakas naman yung sikat ng araw, may tolerance siya sa heat stress. At kung malamig naman, ganun din. Kung pangit ang panahon, mahangin, okay, para hindi tayo tamaan ng sakit, hindi madaling tamaan ng sakit yung ating mga tanim na palay. Kailangan, pag pumili kayo ng mga foliar, kailangan parang ganito na, ganito, yung halos kompleto na, hindi yung solo, dahil sayang yung mga pinagbibili natin kung solo isang sustansya yung pagbili nyo at pagod. Kaya ganun lang. Maraming salamat. Happy farming. Okay, ayan, hinahalo ko pa rin, punuin ko yan. Ayan po pinapakita ko pa rin yung activities natin. Nasa heading stage po tayo, 99% to 100% heading to flowering stage. Magbibilang lang po kayo, ulitin natin ng 1 to 5 days ay papasok na tayo sa milking stage. Okay? Sharing, dito na tayo para makita nyo. Sandaanan pa dyan, babalik pa tayo minsan. Ay, ang planting height po ng palay natin, 110. So, yung iba ay 115 cm. Naabot natin yung planting height ng jackpot. Yung potential na planting height ng jackpot, 102 na 109 to 118 cm. Sa Google, i-Google ninyo. AWD na po tayo pagtapos ng flowering dahil ang tangkad ng drone natin. Drone direct seeding yung palay po natin. Ito, shaded area po dito, sa likod. Kaya mas darker po dito.
Okay. Oh, yung kwan po yon, normal na lakad pagong, ay nakabalik po. Ayan o, papakita ko sa inyo. Oh, may laman pa. Kita nyo? Ganun po, katipid. Okay, sharing po. Happy farming. Ayan, inakyat ko dito sa hagdan para lang maipakita sa inyo. Maraming salamat. Okay, daming gagamba oh. Dito tayo para makita nyo. Sa gitna na. Pagitnaan na natin to. Hope ay gumanda na. Yung panahon hindi na ambon-ambon para naman maka-hit natin talaga yung target yield po natin. Na 10 metric tons. Ayan. Para makita nyo. Yan, dito tayo sa gilid. Yan. Yan. Yan, tignan nyo ha. Planting height natin. Dito tayo sa tilapil, na mataas ang tilapil, halos 1 feet. Pantayin nyo na lang yung pan ko. Nakikita ba? Ika. Parang hindi nakikita. Ganyan ba? Okay. Yan, pag-gilidan na natin para ako na lang yan, oh. Gilid-gilid, 3 daanan lang sa ganyan. Yan, para makita nyo. Okay. Jackpot 102. Napakaganda. Sinasabi ko na. Madaling alagaan na hybrid. Tingnan natin kung nabuhay na. Ay mas maganda na naman kung makita natin yung bunga. Okay, lulusong na po tayo. Dito banda. Hope ay makikita nyo pa kasi ang taas ng palay. Ayan. At ito, yung isang load pa rin to ha. Kaya matipid. Yun yung lakad ko. Tapos na yung isa. Ay, tapos na yung gilid. Dito tayo. Saan yung daanan natin? Kumahanap. Ito. Tignan nyo kung saan ang planting height natin. O yan, tinaas ko yung kamay ko. Okay, naka-one na tayo. Yan, yung planting height natin dito, 115 cm. Okay. Thanks God. Maraming salamat. Cut na po natin. Grabe. Tangkad oh. Nan yung dinaanan natin. Okay. Oh. Dilim na. Oh, yan. Ang ganda no. Ganda ng panahon po.
ngayon, baka bukas na naman ay nako, sana mapagbigyan na po tayo. Ilagay natin dito. Kabila naman. Diyan. Meron pa, konti, iubos natin. Bago natin ikakat. Okay. Tignan nyo haba ng uhay uniform. Halos kwan yan. 10, 11, 12. At yung mga una noon ay yumuko na. Kalaban na. Gilid muna, yan papalibutan po natin yan. Grabe, ang kapal. Palibutan po natin dyan. Promise, mas makapal to kaysa noong nakarang dry season. Kaya malaki yung potential po natin na maabot yung target yield po natin basta pagbigyan lang tayo sa flowering stage. Pampalintog po itong series. Ang paganda ng butil, quality, magiging crystal. Cut po. Yung mga nagamit natin na produkto ng company, yung mga nagamit na po natin na produkto. Ito dati na po natin ginagamit. Kung mapansin nyo itong takalan ko na to, ito po yung produkto ng Leeds Company. Ito po yung original na Frontier. At pag bumili kayo, yung mga legit may license na agri-supply, pag bumili kayo or i-PM nyo yung mga field specialist, Leeds Company para hindi kayo ma-scam dahil sa Facebook napakaraming scam po dyan. Okay, nababalitaan natin ang daming scam na yung ganito ay hindi legit. At huwag kayong bumili dahil walang visa po yun. At baka masaktan pa yung palay ninyo. Itong jackpot sa Leeds din po ito. Ito yung drone direct seeding. At ito yung Magic Grow. Ito yung pinulyar natin. Na-upload na rin po natin ito sa YouTube channel, Agritipid PH. Ito yung Magic Grow na pangpatibay sa resistant para maiwasan natin magkasakit. Pansinin nyo yung active ingredients nyo. Bacillus. Okay. Tapos itong series, ito yung ngayon. At nagpapasalamat din tayo sa bumubuo ng Leeds Agri. Ayan, mga bumisita nung nakarang araw dyan sa Victoria sa location ng drone direct seeding na napakaraming na drone direct seeding na jackpot 102 po. Ayan po. Ayan, maraming salamat po. God bless po sa ating lahat at sa ating mga kapwa magsasaka. Okay, actual farming po tayo. Puntahan nyo lang sa YouTube channel. Sundan nyo itong pamamaraan natin kung paano natin inalagaan ng mabuti itong jackpot 102 or RC 666H. At kanina po tayo tapos at papakita lang po natin na ang nagamit natin dito sa 15,000 square meter ay dalawang series. Okay, dalawang Smart series Biostimulants Foliar Fertilizer ng Leeds Agri Company. Ayan po yung kwan. Ayan yung dalawang nagamit natin at ito yung hindi nagamit. Pansinin nyo nakatakip pa. Kaya pinakita ko sa inyo na nakatakip pa na may macronutrients na NPK. Ayan ang taas. Tapos micronutrients na sulfur, copper, iron, manganese, zinc, magnesium, boron, molybdenum. Yan po, kahit po ppm po yung mga iba dyan, parts per million ay napaka-importante po dahil kung may kukulangan sa ating lupang sinasaka ay pupunuan po ng foliar spraying. On the spot ipapasok sa stomata at makakain ng dahon ng ating palay para masuportahan yung kakulangan na sustansya na ibitaw natin sa lupa at yung natira reserve na lupa. Okay po, sharing is caring. Ulitin po natin, nagpapasalamat po tayo kay Sir Edwin Balahadja ng Leeds Agri Company dahil pinasubok sa atin itong napakaganda at sulit na produkto po nila
dahil tignan nyo based sa aking karanasan sa pagpaparming at research at actual farming po tayo at nagbablog po tayo ng actual. Hindi po ako yung ang daming ini-edit po. Actual farming para makita nyo talaga yung talagang pamamaraan ng ating pagsasaka. Ayan. At may target yield na inaasam. May target yield na inaasam-asam ng 10 metric tons per hectares. Okay, abangan nyo lang dun sa YouTube channel AgriTipid PH hanggang ma-harvest po itong Jackpot 102 na napakatibay ng Leeds Company. Kabilis itong sikat ng araw na pagbigyan na tayo. Ayan, walang nagpapasalamat po tayo sa nasa taas at walang nakaharang. At bukas makikita nyo na ang dami nang nakayuko niyan. Okay? Yung mga nauna ay yuyuko na po dyan kaya nakatago na. At nasa flowering stage tayo. Ulitin natin 1 to 5 days. Magbibilang na tayo. Papasok na po tayo sa milking stage. Sharing is caring. Happy farming. Hope ay ulitin po natin. Hindi naman po sana bababa yung presyo ng palay dahil napakataas ng fuel. Kung mataas yung fuel, domino effect po yan, ay mataas lahat po ng ating mga bilihin. Okay? God bless po sa ating lahat. Galingan nyo po sa pagsasaka. Maraming salamat. Load na po tayo. Ito na, last load. Yung kalahati na lang dun sa nakahiwalay. Kaya ang ilalagay na lang natin dito ay kahit punta tayo sa 50 ml para sure na yan 50, may natira pa konti. Okay, yan yung pa natin. Tapos ito pupulyar na lang natin dyan sa gulay natin para ma-observe din natin yung magandang epekto nitong series sa talong at sili na at kalamansi, lahat ng mga gulay po natin dito. Okay, yan na yung last. Ulitin po natin, nagpapasalamat po tayo sa Leeds Agri Company kay Sir Edwin Balahadja, field specialist ng Agri Leeds Company. Maraming salamat po, sir, at sa mga bumubuo memory na at sa ulitin natin itong programa ng DM Malik Isabela na Drone Direct Seeding Project Atlas at sa Region 2 at kay Sir Elmer Mabuti na taga Department of Agriculture. Maraming salamat po. Happy farming. Ayan, abangan na lang po natin yung resulta ng drone direct seeding. Binigay na po natin lahat ng makakaya natin. May soil analysis. Ang pH ng sakaan po natin 7.11 sa soil analysis. Kaya medyo binaba natin yung rates po niyan. Bibigay natin yung protocol kila Sir Elmer, kay Sir Edwin Balahadja. Sana'y pag-pray po natin na makakamit natin yung target yield natin dito sa drone direct seeding na 10 metric tons per hectares. Ang ganda, oh. Maraming salamat din sa nasa taas dahil napagbigyan tayo ngayon ng magandang panahon. Good morning ulit mga ka-farmers, kamanalon ka magsasaka. Time check po tayo. Anong oras na? Time check 10:40. Ayan. 10:48 ang oras na. At ito na yung LCC kung gusto nyo mag-reading sa oras ng alas 10. Yan na po yung LCC sa oras ng alas 10, mag 11 o'clock ng umaga. Yan, ang LCC yan based sa pagtingin pa lang natin, dapat marunong na po tayo. At yung para sa hybrid, sa ideal na LCC ay kailangan na sa 4 to 5 yung LCC. At yung nakikita po natin nasa heading tayo, 100% heading to flowering. Tignan natin, magbubukas pa yan yung mga nahuli at yung nasa batok na lang yung magbubukas. Tignan nyo, nakayuko na. Yung iba, mabilis lang yumuko. Ayan. Magbilang tayo ng 1 to 5 days. Ulitin ko, ay papasok na po tayo sa milking stage. Ang LCC natin ay nasa 4.5 to 5. Okay? Okay pa rin po yan. Tignan natin sa mga ilang araw. Importante ay matibay yung palay po natin na Jackpot 102 ng Leeds Agri Company. Ayan. Okay.
Iba yung LCC sa oras ng alas 10 ng umaga. Medyo yellow green. Tapos alas 10 magdadark na yan. Paumpisa na magdark. Tapos pag tanghaling tapat, alas 12 hanggang alas 2 ay darker na po yan. Pinaka-darker niyan nasa 1 PM. Tapos pagpunta ng alas 4, alas 5 tigasin na yung pala dahil nakaramdam na ng sikat ng araw at magiging yellow green ulit. Napaka-healthy tignan. Ayan yung mga dinaanan natin kanina. 1. Ayan. Pupunta ako kasi dyan sa piggery. Magpapaligo. Mainit yung panahon ngayon. Kaya at least ipapakita natin para masundan nyo at makita nyo yung standing crop. Yun yung dinaanan natin. Tapos ito banda. Ito. Ito. Tapos dito sa gitna, dumaan tayo dun sa pilapil. 2. Tapos 3. Tapos dyan, pilapil na lang. 1. Ayun pala, 1, 2. Tapos 3. Tapos isa sa pilapil. Kaya 3 lang hanggang dun yan sa dulo. Ganon. Yung one load natin, halos bumabalik yon. Okay? Bumabalik, pabalik. Kaya ang nagamit lang natin sa series na may macro at may NPK, macronutrients, yun yung primary nutrients, NPK na may N 5.83%, tapos may K na mahigit 3%, at yung phosphorus din na mataas din. Tapos may micronutrients na mga secondary element, napakaganda. Ulitin natin para just in case na yung lupa ninyo, sakahan ninyo hindi ganun kaganda, at yung binitawan yung sustansya madaling matuyuan yung sakahan ninyo, mahina mag-hold ng sustansya, organic matter, at water holding capacity, CEE, cushion exchange capacity, mahina mag-hold ng sustansya, at yung pH niya ay sobrang baba or sobrang taas naman, acidic or alkaline naman, ay mapupunuan ng pinulyar po natin, pinapasok sa stomata. Ang pinaka-ideal na pagpulyar, mag-umpisa para nakabukas na yung stomata ay 5 ng umaga at 5 ng hapon. Pwede na kayo dyan mag-umpisa para ang target kasi ninyo ay mapapasok sa stomata yung mga pinupulyar natin, mapa-synthetic nutrients or organic na sustansya, natural at organic na sustansya. Kaya ganoon na lang, sharing is caring. Happy farming, at tignan natin, i-upload natin mamaya pag dugtungin natin yung activities natin na nag-full-year tayo ng series ng Leeds Agri Leeds Company. Yun yung series na binigay sa atin ni Sir Edwin Balahadja nung nakarang araw dahil bumisita yung mga boss nila dyan sa drone direct seeding, sa pinakamaraming na drone dyan sa Victoria, Malig, Isabela. Okay, happy farming, maraming salamat. Ayan po, talagang nagyukuan na. Bukas ito ay talagang flag leaf na yung aangat. Marami na po tayong may liligtas. Pag-pray na lang po natin na sana'y maabot natin yung inaasam-asam natin na target shield. Para next cropping, maraming makikinabang sa ginawa po natin dito sa Project Atlas ng DE Malig, Isabela. Happy farming. Yan. Ang kuan na lang natin, 1.5 yung area natin, babawas natin ito, maluwang yung nakon na. Halos kino-compute ko, nasa kuan na lang, 1.4 mahigit yung area po natin kasi malaki na yung nabawas sa area po natin, dyan sa piggery at yung nabakuran. Okay? Yan, para makita nyo yung LCC leaf color, based sa leaf color chart. Ito, hulip yan. Kinain ng daga. May daga tayo noon dyan, hindi pa tayo nakapaglinis. Pero yung mga nauna na ay talagang yumuko na. At konti na lang yung
nakasapaw na, konti na lang yung bumukas, nakaligtas na yung iba. Ganyan. Kaya tignan pa natin ngayon, nakikita pa sa mga ilang araw, 1 to 2 days hindi wala na kayo makikitang uhay, kundi sa kuwan na lang yung nasa gilid na lang yung makikita po natin. At ito pala, pinulyar natin kanina yung sobra, yung sinabi ko kanina dyan sa videos, nung natapos, bago tayo matapos, pinulyar ko ito lahat ng tanim dito, mga yung sili. Tignan natin, makikita natin yan kung magdadark at mamumulaklak ng marami. Pinulyar ko lahat yan, at pati yung sungsung. Okay, mga gulay natin dito, pinulyar ko ng series. Salamat. Galing ha, luwang. Nagaan po natin para makapag-ayos pa tayo ng pilapil bago tayo pupunta dun sa Quezon, para matapos natin yung